Kamusta? May anime Tagalog recap nga pala. Ang kwento ay nagsimula sa isang mundo kung saan ang mga halimaw ay tinatawag na Nemesis, ay bumabagsak mula sa langit. Dala ang takot at kamatayan sa lahat ng tao na kanilang nadadampian, kahit yung mga nakaligtas sa kanilang pagdampi ay permanenteng nagkakapeklat. Ang mga sumpa ay kilala bilang mga sorcerers at kadalasan ay mas nakakatakot kaysa sa mga Nemesis. Pagkatapos, makikilala natin ang isang apprentice ng sorcerer na nagngangalang Seth, na tumakbo upang makipagkita sa isang batang lalaki na nagngangalang Tommy, na kanyang ipinangako na ipapakita ang kanyang mahika. Maaari lamang ipakita ni Seth ang kanyang mahika kung walang ibang nakakakita. Nag-aalala si Tommy pagkatapos makita ang ilang libro na inakala niyang kinuha ni Seth kay Alma, ngunit sinabi ni Seth na okay lang ito. Ang unang spell ay nabigo, at ang sumunod ay nakakahiyaring nabigo. Nagdesisyon si Seth na ang mga spell na iyon ay boring at sinabi niya kay Tommy na ipapakita niya ang orihinal na mahika na kanyang ginawa. Pinalakas ni Seth ang kanyang spell at inilabas ang tinatawag niyang Titan Punch na nagpatalsik sa malaking bato sa ere. Namangha si Tommy, ngunit pareho silang nagulat nang makita na ginalit ni Seth ang ilang baka. Sinabi ni Tommy na palaging may masamang nangyayari kapag kasama niya si Seth sa bayan. Nakita natin si Alma, isang freelance na sorcerer, na nagalit sa isang tindero na tumangging magbenta sa kanya. Ipinaliwanag niya sa tindero na wala siyang pagpipilian at binyantaan niyang sisirain ang kanyang tindahan kung hindi siya susunod. Sinunod ng tindero ang kanyang mga utos, ngunit nang lumabas si Alma, nakita niya si Seth na gumawa muli ng gulo. Hindi makapaniwala ang mga tao sa bayan na si Seth ay gumagawa na naman ng kalokohan. Ngunit pinaliwanag ni Seth ng mahinahon na kontrolado niya ang sitwasyon. Iniisip ni Seth na okay lang ang lahat basta hindi nalalaman ni Alma, ngunit napagtanto niya na nandoon ito. Ginamit ni Alma ang kanyang mahika upang ayusin ang sitwasyon at sinabihan si Seth na hindi siya pwedeng patuloy na magdulot ng gulo, kaya siya'y paparusahan mamaya. Nagalit ang mga tao sa bayan dahil sinisisi nila ang malupit na sorcerer sa nangyari. Sinubukan ni Seth na ipaliwanag na siya ang may kagagawan at sinabi niyang si Alma ang nagligtas sa kanila, ngunit hindi pinansin ng mga tao ang kanyang paliwanag. Tinawag silang nanghahawa at walang kwenta, at sinabi na ang kanilang uri lamang ang nagdadala ng gulo. Ayaw nila ng mga sorcerer sa kanilang bayan at sinabihan si Tommy na lumayo sa kanila. Nag-alok si Alma na bayaran ang pinsala at ipinaliwanag kay Seth na walang silbi ang makipag-usap sa kanila sa puntong iyon. Gusto ng mga tao sa bayan na ipahiya sila. Ngunit ginamit ni Alma ang kanyang mahika para makatakas. Hindi maunawaan ni Seth kung bakit ganoon ang pagtrato sa kanya, dahil siya ang may kasalanan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Alma na natatakot sa kanila ang mga tao. Sa gabi, bilang parusa, inisa-isa ni Alma ang lahat ng gulong ginawa ni Seth kamakailan. Pinagbawalan niya itong bumalik sa islang iyon at inihayag na alam niya na kinuha ni Seth ang kanyang mga grimoire. Hiningi niya na itigil ito, kaya ipinaliwanag ni Seth na kinuha niya ito para maging respetadong sorcerer. Ngunit sinabi niya na hindi pa siya karespe-respetong tao. Hindi maunawaan ni Seth kung bakit hinayaan ni Alma na ganunin siya ng mga tao sa bayan, ngunit ipinaliwanag lamang ni Alma na ganoon nila tinitingnan ang mga sorcerer. Katulad ng pagtingin nila sa Nemesis na nagdadala ng disgrasya sa sangkatauhan, tinitingnan din sila bilang mga halimaw, ngunit hindi pa rin niya maunawaan dahil isa si Alma sa mga tao na lumalaban sa Nemesis. Sigurado si Alma na magbabago ang lahat kung matatalo lahat ng Nemesis, na nakapagpaisip kay Seth, ngunit, binigyang diin ni Alma na wala namang magandang mangyayari sa mga iniisip ni Seth. Bigla, naramdaman ni Alma ang matinding sakit ngunit itinago ito. Nagpaalam si Seth na magbabanyo ngunit nagulat siya nang hindi siya pinayagan. Habang nakahiga, iniisip ni Seth ang pagpuksa sa lahat ng Nemesis at naisip niya na ang pagiging mahusay na sorcerer katulad ni Alma ang tanging paraan. Kinabukasan, patuloy si Seth sa kanyang pagsasanay at ipinaliwanag ni Tommy na sinabihan siya ng kanyang ina na huwag makipaglaro sa mga sorcerer. Sinabi ni Seth na ito'y dahil hindi nila alam kung gaano kahanga-hanga ang mahika, at sinabi niya na balak niyang maging isang Nemesis hunter. Ipinaliwanag ni Seth na inaatake ng Nemesis ang mga tao sa buong mundo at matagal nang lumalaban dito si Alma. Bigla, nakita nila ang isang bagay na bumabagsak mula sa langit at nakilala ito ni Seth mula sa isang libro bilang isang itlog ng Nemesis. Ito'y nakakabahala dahil diretso itong papunta sa bayan at si Alma ay kasalukuyang lumalaban sa ibang Nemesis sa ibang isla sa oras na iyon. Ngunit, napagdesisyonan ni Seth na siya ang lalaban dito dahil isa rin siyang sorcerer. Namangha ang lahat sa bayan ng isang malaking itlog ang bumagsak sa kanilang harapan. Umuwi si Seth at kumuha ng mga gamit na kinabibilangan ng isang pampasabog na bote, gamot sa pagpapagaling, magic talisman,
magic sword, at iba pa. Ngunit, agad niyang napagtanto na masyado siyang mabigat para sa mga paniki na magdadala sa kanya. Dumating si Tommy sa bayan upang ipaliwanag na ang kanilang tinitingnan ay isang itlog ng Nemesis at lahat ay nagpanik. Na-realize nila na matagal ang tulong mula sa Royal Capital at napagdesisyonan na dapat si Alma ang bahala rito. Sinabi nila na ang mga sorcerer ay nahawaan na ng Nemesis at hindi sila mamamatay sa karagdagang contact sa Nemesis. Iniisip nila na oras na para magpakatino si Alma at namangha sila nang akalain nila na may isa pang itlog ang bumagsak. Ngunit hindi ito isang itlog, kundi si Seth. Pinaliwanag ni Seth na ang lahat ng kanilang alalahanin ay mawawala ngayon dahil nandito na siya at sinabi niya na kaya niyang harapin ang Nemesis nang walang tulong mula kay Alma. May plano si Seth na itulak lamang ang itlog sa gilid ng isla, ngunit nagulat siya nang makita niyang ito'y nagsisimula ng mabiyak. Nabiyak ang itlog, ngunit nanatiling kalmado si Seth at inatake ito gamit ang pampasabog na bote. Hindi nasaktan ang Nemesis kaya't dinala ni Seth ang mahiwagang espada, ngunit nabigo siya at tinamaan. Napagtanto ni Seth kung gaano kalakas ito at walang pag-aalinlangan na sinubukan ni Tommy na tumulong. Tumutok ang pansin ng Nemesis kay Tommy kaya't iniligtas siya ni Seth sa huling sandali. Ngunit napahamak si Seth, kaya sinabihan niya si Tommy na tumakbo agad. Maliwanag na nauubos na ang lakas ni Seth kaya tumakbo si Tommy at humingi ng tulong. Ang mga tao sa bayan ay tanging nanonood lamang habang dinadaganan si Seth ng Nemesis, ngunit ayaw sumuko ni Seth at sinabi niyang ito ang kanyang pagkakataon na ipakita sa lahat na hindi mas asama ang mga sorcerer. Nahihirapan si Seth na tumayo ngunit patuloy niyang sinasabing ayaw niyang mababa ang tingin nila kay Alma. Patuloy lamang sa panonood ang mga tao kaya't umiyak si Tommy at humingi ng tulong. Sumagot sa kanyang mga dalangin nang may umatake mula sa langit. Isang boses ng lalaki ang tumawag sa pangalan ng Attack Bravery Destroyer, habang isa pang malakas na atake ang tumama sa Nemesis. Patuloy ang pag-ulan ng mga atake at sa wakas ay ipinakita ng lalaki ang kanyang sarili. Pinuri niya si Seth sa kanyang katapangan, ngunit ipinaliwanag na kailangan pa ring tulungan ng mga sorcerer ang isa't isa. Nagulat si Seth sa pagkakita ng iba pang mga sorcerer at madali nilang napigil ang Nemesis. Ipinaliwanag ng lalaki na sila ay mga Nemesis Hunter at pinakilala ang kanilang sarili bilang The Bravery Quartets, ngunit, pinagalitan ng kanilang leader ang isa sa kanila dahil sa maling pag-pose. Ang kanilang leader, na ipinakilala bilang si Don Bosman, ay nagulat sa lahat nang sabihin niyang naroon sila upang sagipin ang bayan. Iniisip ni Seth na si Alma lang ang tanging sorcerer na kanyang nakita at desperadong nagtanong kung maaari siyang lumaban kasama ni Don at ng iba. Pumayag si Don dahil sa tapang na ipinakita ni Seth, ngunit ang mga tao sa bayan ay hindi nagtitiwala kay Seth. Sinabi nila na si Seth ay puro gulo lamang, ngunit sinabi ni Don na sila ay magkapareho dahil pareho silang sorcerer. Ipinaliwanag ni Don na ang quartet ay tatakbo sa buong bayan upang tulungan ang lahat na lumikas, at inutusan si Seth na i-distract ang Nemesis bilang decoy. Gusto ni Seth na subukan na talunin ito, ngunit sinabi ni Don na ito'y masyadong mapusok at ang pagiging matalino ay bahagi ng pagiging tunay na sorcerer. Naghiwalay sila ng landas at tinangka ni Seth na gamitin ang kanyang Titan Punch. Ngunit, hindi ito umubra dahil napagtanto ni Seth na ang Nemesis ay maaaring magbago mula matigas hanggang malambot. Ngunit, nagawa ni Seth ang kanyang trabaho bilang decoy dahil hinabol siya ng Nemesis sa buong bayan. Ang kanyang tangkang pag-atake sa halimaw ay nabigo. Naalala ni Seth na kailangan niyang lumaban ng may katalinuhan. Sa isang kalapit na bangko, sinabi ni Tommy sa kanyang ama ang tungkol sa Nemesis at dumating din ang The Bravery Quartet. Si Don ay nadismaya sa pagkakita ng mga tao roon at sinabi sa kanila na kailangan nilang umalis. Pabalik sa laban, natutuwa si Seth nang makita ang ilang mga kadena at patuloy niyang ginagampanan ang papel bilang decoy. Subalit, sa pagkakataong ito, inakit niya ang Nemesis at itinali ito gamit ang mga kadena. Sinabi niya dito na hindi na ito makakagawa pa ng masama, ngunit umungol ito at ipinakita na mayroon pa itong mas malakas na atake. Sa ibang lugar, si Alma ay bumalik na inis dahil ang mga taong tumawag sa kanya para tumulong ay nagkamali lamang dahil ang akala nilang Nemesis ay mga hayop lamang sa kalikasan. Habang papalapit siya sa isla, may kakaiba siyang nararamdaman. Binilisan niya ang kanyang pagbalik at umaasa siyang hindi gumawa si Seth ng anumang padalos-dalos. Sa nayon, nakita natin ang sumunod na pinsala mula sa malupit na atake ng Nemesis. Naalala ni Seth ang sinabi ni Alma sa kanya na ang Nemesis ay maaaring gumamit ng mahika, ngunit hindi niya inakala na ito ay magiging ganito kalakas.
Narinig ni Seth ang hiyaw ni Tommy sa kalayuan at nakita natin na siya at ang iba pa ay ginapos. Napagtanto ng mga taga-bayan na ang The Bravery Quartet ay nagnais lamang magnakaw sa kanila sa gitna ng kaguluhan at sinabing tama sila sa paniwala nila kung gaano kakilakilabot ang mga sorcerer. Ipinakita ng quartet na sila ay mayaman na at tinawanan ang mukha ng mga taga-bayan. Gayunpaman, dumating si Seth upang tanungin kung ano ang ginagawa nila. Si Don ay nagpasalamat kay Seth dahil naging patibong siya upang ang mga tao ay isipin na si Seth ay bahagi ng pagnanakaw at inakusahan si Seth na nakipagkaibigan kay Tommy dahil ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa bangko. Ipinaliwanag ni Don na sila ay hindi mga Nemesis Hunter, kundi mga tagahanap ng yaman na kumikilos kapag ang Nemesis ay dumating. Tinukso ni Don si Seth sa pagiging madaling mauto at itinuro ni Seth na ang tungkulin ng lahat ng mga salamangkero ay labanan ang Nemesis. Bumantong hininga si Don habang ipinaliwanag niya na walang halaga ang lumaban para sa mga karaniwang tao at sinisisi ang mga salamangkero tulad nila sa bawat masamang nangyayari. Binigyang diin niya kung paano sila itinuturing na parang mga nilalang na nahawaan, habang sinisigawan ng mga tao sa bayan si Seth. Sinisisi nila si Seth dahil siya ang dahilan kung bakit lumitaw ang Nemesis sa unang pagkakataon at tinawag siyang nakakahawang salot. Lalo lamang itong nagpapalakas sa punto ni Don, ipinapakita kung paano si Seth ay laban ng laban hanggang sa siya ay sinisisi pa rin at ang ginagawa lamang nila ay sumisigaw ng masasakit na salita sa kanya. Hindi man lang naisip ng mga tao na pasalamatan siya at sa kanilang pananaw, ang mga sorcerer ay katulad ng Nemesis. Tiyak na alam ni Seth kung ano ang pinag-uusapan ni Don at ipinaalala sa kanya na mas mabuti na maging matalino. Sinabi niya na ang pagiging mayaman ay ang pinakamatalinong paraan ng pamumuhay at ang quartet ay nagpasya na umalis bago dumating ang Nemesis. Binigyan ni Don si Seth ng paalam na regalo dahil pareho sila, habang siya ay tumetawa, ngunit nagulat ang lahat nang suntukin ni Seth si Don sa mukha. Nakipaglaban si Seth at sinabi niya na ang sorcery na gusto niya ay hindi katulad ng mga kaawa-awang talunan na tulad nila. Ngunit kaagad siyang pinigilan ng isa sa quartet, ang pangalan ay Gigi. Ipinaliwanag ni Don na ang mahika ni Gigi ay nakakatakot, at siya sana ang pinuno ng grupo kung hindi lamang siya isang obobs. Nagpasya si Don na huwag tapusin si Seth dahil sigurado siyang isang araw ay makikita ni Seth na tama siya sa lahat. Subalit, ayaw ni Seth na ituring na katulad nila. Biglang nakita ni Don na tumugon ang Nemesis sa mahika ni Gigi at nagsimula silang umalis. Ngunit, sinabi ng mga tao sa bayan na mamamatay silang lahat kung hindi sila papakawalan sa gapos. Handa na ang quartet na umalis at sinabi ni Don kay Seth na mas mabuting umalis siya at iwanan ang lahat kung ayaw niyang mamatay. Ang mga tao sa bayan ay maaari lamang sumigaw sa takot habang inihahanda ng Nemesis ang kanyang malupit na pag-atake. Subalit, ginamit ni Seth ang bawat lakas na mayroon siya upang tumayo. Sinabi niya kay Tommy na magiging maayos ang lahat at hindi niya sila iiwanan. Ang lahat ay nanonood sa pagkakagulat habang hinarap ni Seth ang Nemesis at iniisip ang mga salita ni Don. Bago pa man magpakawala ang Nemesis ng kanyang energy beam, muling sinabi ni Seth na hindi sila magiging magkapareho at ang sorcerer na gusto niyang maging ay isang kahangahangang sorcerer na magpoprotekta sa lahat. Inilabas ng Nemesis ang kanyang napakalakas na atake habang pinapanood ng quartet ang kanyang malupit na kapangyarihan at sinasabi nila na matatapos na ang lahat ng mga tao sa bayan. Nagpaalam si Don sa hangal na si Seth ngunit nagulat silang lahat nang makita sa gitna ng makabulag na liwanag na si Seth ay hinaharangan ang atake at nagpoprotekta sa lahat. Tinukoy ni Don kung paanong imposible ang kanilang nasaksihan dahil mahina lamang si Seth sa paggamit ng mahika at nagtataka siya kung ano talaga si Seth. Nagsimula ang Nemesis na ihanda ang susunod nitong pag-atake pero hindi papayag si Seth at ginamit ang kanyang Titan Punch upang sumuntok ng butas direkta dito. Lahat ay nagulat sa nakita, na si Seth ay talagang napagtagumpayan ito at namangha si Don kung paano ginamit ni Seth ang mahika gamit ang kanyang kamay lamang. Hindi pa tapos ang Nemesis pero hindi na makagalaw pa si Seth. Ngunit, may isang atake mula sa itaas ang tumapos dito at ang galit na si Alma ay sinabihan ang kanyang batang apprentice na magpahinga na lamang. Nagising si Seth at pinagalitan siya ni Alma dahil ginamit niya ang mahika gamit ang kanyang kamay lamang. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng karaniwang mga sorcerer. Ipinaliwanag niya na may isang organisasyon na tinatawag na Inquisition na kinamumuhian ang mga tao na hindi normal pagdating sa mahika at inaakala niya na ang mga tao sa bayan ay malamang na kinokontak sila na. Tinukoy ni Seth na sila ay tumulong sa mga tao sa bayan at tumanggi na maniwala na sila ay tatalikuran.
Naalala ni Alma pagkatapos niyang mahuli ang quartet ng Bravery at ibinalik ni Tommy ang mga piraso ng guwantes ni Seth habang pinasasalamatan sila sa pagligtas sa bayan. Sinabi ni Alma kay Seth na hindi kailanman mauunawaan ng mga normal na tao at mga nahawaan tulad nila ang bawat isa. Nagulat si Alma nang sabihin ni Seth na tatalunin niya ang lahat ng Nemesis upang wala ng iba pang mahawa at hindi na kailangang matakot ng mga tao. Tinukoy niya na masyadong maraming Nemesis ang umiiral sa mundong ito kaya't nagdesisyon si Seth na hanapin ang kanilang pugad at wasakin ito. Binanggit ni Emma na ang lugar na iyon ay tinatawag na Radiant ngunit ito'y isang alamat lamang, alamat man o hindi. Nagpa siya si Seth na hanapin ito. Binanggit na ang mga Nemesis ay bumabagsak bilang mga itlog kaya dapat may lugar kung saan ang mga itlog ay may pugad. Nagdesisyon si Alma na kung gusto niyang talunin ang Nemesis ng ganon, papayagan niya siyang tulungan siya sa susunod na paghuli niya sa isa. Ngunit nagbabala na malamang ay matakot sa kanila ang mga taga-Nayon at itaboy sila. Nagalit si Seth, dahil ayaw niyang makita na ang mga sorcerer ay tinatrato sa ganang paraan, subalit, pinakalma siya ni Alma at pinaupo siya upang magpahinga. Nang mag-isa, naisip ni Alma kung paano mahigit sa 10 taon mula nang makilala niya si Seth at sinabi niya na ang mga alaalang iyon ay nabahira ng pulang kulay, ang kulay ng apoy na lumalagablab sa paligid. Ang kanyang alaala ay nagpakita sa kanya ng paggising mula sa pagkakatulog matapos siyang malubhang masugatan. Hindi niya maalala kahit isang bagay at sinabihan siya na natagpuan siya na may hawak na bata, para protektahan ito. Sinabi niya na pagkatapos niyang mawalan ng lahat, ang natira lamang sa kanya ay isang batang wala siyang alaala. Pagkatapos gumaling ang kanyang sugat, isinama niya si Seth sa kanyang paglalakbay upang tanungin kung sino mang makita nila kung may alaala sila sa kanya o kay Seth. Ang sagot ay laging hindi at iniyakan niya kung paano hindi nakikinig ang karamihan sa kanyang sinasabi. Ang matinding sakit ni Alma ay nakakapagpaluhod sa kanya, ngunit sinasabi niya kay Seth na ito ay karaniwang sakit ng ulo na ibinigay sa kanya ng sumpa at sinabihan siyang huwag alalahanin ito. Ang pagiging isang sorcerer ay nangangahulugan na siya ay nakaligtas sa pakikipag-ugnay sa Nemesis, natanggap ang kanyang sumpa at nakuha ang kapangyarihan na gamitin ang mahika, na tinatawag nilang Fantasia. Si Seth ay isang sorcerer din, ngunit sa buong panahon ay naging pasanin lamang siya kay Alma, madalas niyang naiisip na iwanan ito sa likod. Gayunpaman, siya ang tanging gabay niya sa paghahanap sa kanyang nakaraan kaya hindi niya ito maiwan, ngunit ipinaliwanag ni Alma na magaganap ang isang insidente. Ipinahayag ni Alma na nagsisimula pa lamang siya sa pagiging isang Nemesis hunter at iniwan niya si Seth sa bahay mag-isa isang araw upang maghanap ng Nemesis. Habang siya'y mag-isa, isang grupo ng mga bata ang nanakit kay Seth at sinisi siya dahil siya ang dahilan kung bakit namatay ang mga alagang hayop sa bayan. Sinubukan ni Seth na ipaliwanag na ang Nemesis ang may gawa nito, ngunit sinimulan lamang siyang saktan ng walang tigil habang sinasabi nila na ang pagbugbog sa masasamang tao ay tama. Sa huli, ang kapangyarihan ni Seth ay biglang pumutok, na nagdulot kay Alma na medame kaagad na may hindi tama. Sa baryo, itinali si Seth at nais ng mga taga-baryo na sunugin siya ng buhay dahil natatakot sila na kung ang isang halimaw tulad niya ay mahipo sila, mahahawaan rin sila. Gayunpaman, na-shock sila nang ang kanilang mga sulo ay nawala ang apoy at lumitaw si Alma upang himasin ang mukha ng isang taga-baryo. Tinukoy niya na marahil ay sinumpa na ito ngayon at tumakbo sila sa takot. Ngunit tawang-tawa siya dahil malinaw na hindi ito totoo. Pinalaya niya si Seth na umiyak sa kanyang mga bisig at napagtanto niya sa unang pagkakataon kung gaano ito kaina at walang kalaban-laban. Alam niya na kailangan niyang protektahan si Seth at hindi na niya hahayaang ituring siya ng kahit sino bilang masama muli. Hindi na muling naglakbay si Alma nang walang layunin. Gusto pa rin niyang makuha muli ang kanyang alaala ngunit may mas mahalagang bagay siyang hinahanap ngayon, isang lugar kung saan maaari niyang protektahan si Seth at walang makakapinsala sa kanya. Tuloy pa rin ang pagtaboy sa kanila ng iba, ngunit kapag ginawa nila ito, hinahayaan na lamang nila ang hangin na dalhin sila sa isang bagong paglalakbay. Tinitingnan ni Alma ang kanyang lumang damit at napagtanto kung gaano na siya lumaki mula noon. Kinabukasan, sinubukan ni Seth na lumabas ng palihim ngunit pinigilan siya ni Alma. Sinabi ni Seth na hindi magiging epektibo ang pagpigil sa kanya, pero ikinagulat ni Seth nang malaman niyang hindi siya pipigilan ni Alma. Alam niyang gustong hanapin ni Seth ang Radiant at tinanong siya kung ano ang plano niya sa paghanap dito nang walang mga ebidensya. Pero nashock siya nang marinig niya na sabihin ni Seth na sa tulong ng kanyang matibay na determinasyon, magagawa niya ito. Namangha si Seth nang ibigay sa kanya ni Alma ang kanyang walles at mga guwantes na may mga tagpi na.
Pinapangako niya kay Alma na sisiguruhin niyang hindi siya magiging halimaw, sumang-ayon siya at ipinangako na magiging pinakadakilang sorcerer. Masigasig niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay, ngunit biglang huminto at bumalik kay Alma, punong-puno ng emosyon. Pinasalamatan ni Seth si Alma sa lahat ng ginawa nito para sa kanya, pinakiusapan siya ni Alma na mag-ingat at umalis si Seth para sa kanyang paglalakbay. Pinanood siya ni Alma habang umaalis, hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha at naisip kung gaano kabigat ang pasanin ni Seth sa kanya. Opisyal nang nagsimula ang paglalakbay ni Seth at kinausap niya ang Radiant. Binyantaan nito na sisirain niya ito sa anumang paraan. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon-tipon ang ilang miyembro ng Inquisition at pinag-usapan kung paano naging matagumpay ang kanilang mga paghaanteng kamakailan. Dumating si General Torque, na tinatawag ding The Beast, at sinabi niya na walang dapat ipaliwanag kung bakit niya sila tinipon doon. Lahat ng pansin ay nakatuon sa kanya habang ipinahayag niya na noong nakaraang araw, malapit sa isang isla, natagpuan ng isang sorcerer na may sungay sa dagat. Salamat sa panonood ng unang bahagi, at kung talagang nagustuhan mo ang video, siguruhing magkomento rin upang magkaroon ito ng mas maraming viewers, na tutulong upang maabot ang goal natin sa mga likes.